Ay, mga Marcos loyalists, parang tama po talaga yung aking mga analysis, yung duda ko tungkol kay Super Ate Amy Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas? Anong balita kay Senator Amy Marcos? Ano yan, Mr. Maravillas? Sinerito po ni Benji Contreras. Ngayon lang po, kaway-kaway kay Baste. Kaya pala, binanatan mga kababayan doon sa Nausog Rally. Biglang binanatan po ni... Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Mayor Baste, si Bongo, nasyak pati yung mga DDS vloggers. Kung bakit yung very close mga kababayan kay Maudix, SAP siya, Special Assistant to the President, SAP, at naging senador itong si Bongo mga kababayan. Dahil kay Maudix, kanang kamay po. Nga! Nagiyatag kanang kamay na ni Super Ate. Ito yung ating poging-poging Pangulo na napakatalino. Sabi ko sa inyo, si Super Ate po, malalim yung laro. Talaga niya, Mr. Maravillas. Di ba yung sabi ko? Kaya si Super Ate dikit ng dikit sa mga Duterte. Kasi po, may kasabihan po tayo. Narinig ko to sa The Godfather. Itong matanda ng kasabihan mga kababayan. Keep your friends close and your enemies even closer. Rimati po. Kaya binagbakan ni Baste, mga kababayan, si Bongo. Diyan yan, Mr. Maravillas, talaga yung PDP. Durog na. Wala na po, lumubog na. Yung mismong presidente nila ng partido po, nag-abandonship na. Si Congressman Pipito Alvarez. Ngayon, yung isang senador, mga kababayan, na member ng PDP, malamang si Bongo, ang akala ko nga po, si Alvarez o si Tolentino. Pero ito pong picture na to, mga kababayan, masamang pangitain ito sa mga Duterte. Bangga niya, Mr. Maravillas, nagsasamantala din si Bongo. Wag natin pa rin iboto kahit i-endorse po ni Super Ate. Di ba? Kahit sumama siya sa line-up, mga kababayan, kasi baka gamitin lang para maka-re-election. Pagkatapos, pag nanalo na, digong pa rin siya. Di ba? Ganon lang to. Pasiguro tayo. Kaya bantay tayo sa politika, mga kababayan. Huwag nating iboboto itong mga pro-China. Kasi palala ng palala ang kanilang ginagawa po sa atin. And sabi nga dito, mga kababayan, sa report ng Asia Times, ang China at ang Pilipinas, mga kababayan, moving one step closer to armed conflict. Kasunod ito, mga kababayan, ng nangyari noong linggo na nag-result, mga kababayan, sa serious injury sa ating isang Navy personnel. Binangga ng Chinese Coast Guard yung ating Coast Guard. Tapos yung ating rubber boats, inakyat, mga kababayan, dinisarmahan, at may 8 sa ating mga personnel. Kinonfirm na po ng ating military ang sugatan po. At saka sabi, kinumpis ka pa yung ating mga armas. At ang sabi sa report ng Palawan News, local newspaper doon sa Palawan, hindi na po nabawi daw yung ating mga armas. Yan po yung report ng Palawan News. Mga armas na inagaw ng Chinese forces mula sa Filipino troops sa Ayungin, hindi na nabawi. Ganon din yung report, mga kababayan, sa Manila Standard. Gun seized, rubber boats punctured. Sabi po ni Gibo, resist China's dangerous reckless
behavior in West Philippine Sea. Yun ang utos na ngayon, mga kababayan ni Gibo sa armed forces natin. Talaga niya, Mr. Maravillas, laking perwisyo ginagawa ng mga Chinese. Grabe po ang infiltration nila dito sa atin. At ngayon, sa investigasyon po ng Senado kay Bamban Mayor Alice Goo, malamang talagang pure Chinese si Alice Goo, mga kababayan. O yan po na-discover ni Senator. Mga kababayan, na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Sherwin Gatchalian, ang possible na pangalan niya po, mga kababayan, ay Goo Waping. Yan po ang sabi niya, ni Senator Win Gatchalian. At sabi sa mga balita, sabit sa seryosong mga kaso, mga kababayan, itong si Alice Goo, kaya pa-file na po non-bailable na kaso. O, balikan natin yung ating mga kwento. So grabe pong problema ang dinala sa atin dito ng mga Duterte po dahil sa pakikipag-secret deal sa China. Na-infiltrate po na tayo ng matindi. At ito nga po, mga kababayan, pati yung mayor ng Bamban, pure Chinese na po. So ito yung na-discover po sa latest na document na na-obtain po ni Senator Win Gatchalian. Ayan po, yung passport. Ang pangalan sa passport, Go Waping. O sabi dyan, Senator Sherwin Gatchalian discloses to the media information from Board of Investment for Goo Family's application for special investors resident visa. Alice Goo might be Goo Waping, sabi po ni Sherwin Gatchalian, who entered the Philippines on January 12, 2003. When she was 13 years old, he said. Kaya po sa investigasyon po ng Senado, sa panguna po ni
Senator Risa Hontiveros at pagtatanong po ni Senator Loren Ligarda po nang ginigisa itong si Alice Goo. Wala talaga siyang marikol tungkol sa kanyang kabataan. Laging sinasabi niya na lumaki siya sa farm. Wala na po anya akong maalala, Your Honor. Basta niya lumaki ako sa farm. Ganon. Kasi hindi siya makapagkwento tungkol sa mga kalaro niya, kung sino-sino. Hindi niya masagot, mga kababayan. Kasi nga po, lumaki siya hanggang 30 years old, mga kababayan, sa China. You see? Sabi po ni Senator Win Gatchalian, Alice Goo might be Goo Waping, who entered the Philippines on January 12, 2003, when she was 13 years old. Her real birth date is on August 31, 1990. This is according to documents provided by the Board of Investments from the Goo family's application for Special Investors Resident Visa, SRIV, and the Bureau of Immigration. Goo Waping's registered mother under the SRIV is Lin Wenyi. Yun daw ang tinatawag na nanay. At yun din ang laging kasama sa pag-uwi sa China ng tatay ni Alice Goo. Nakita na ninyo kung paano tayo pinagluloko ng mga Chinese. Grabe yung infiltration sa atin. At itong si na-discover, konektado po sa kung ano-ano mga krimen. Yan po yung report na nakuha ng ABS-CBN News kay PAOK Head Casio. Yan Alice Goo konektado sa crime group. Pakinggan po natin, mga kababayan, yung report ng ABS-CBN. Sinimulan ng balangkasin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang complaint affidavit na isasampa nito laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa loob. Yan ang lumaki sa farm, mga kababayan. So itutuloy na ang pagsampa ng kaso laban, mga kababayan, kay Alice Goo ng PAOK. Matinding mga krimen ang kinasangkutan, mga kababayan. Ng linggong ito, kumbinsido ang PAOK na may kinalaman umano si Goo sa pagdetine sa ilang tao sa Baofu Compound kung saan illegal detention po? Ang mga illegal na pogo. Dito siya, pakita ko sa inyo. Yan ang building ng mga illegal na pogo po. Di ba? Hongsheng at Zunyuan. Ang naturang lugar ay pag-aari ng Baofu Land Development. Ayan pa, Baofu Land Development Corporation. Matindi po. Ang lalaking building po. Lumaki sa farm. Matindi po yung kayamanan na nakukuha niya sa farm. Baka niya, Mr. Maravillas, yung confidential farm, fund. Farm pala. Kasama na dyan. Incorporated, kung saan dating incorporator si Goo. We believe that she remains the beneficial owner. Ayan po si Winston John Casio. Pakita ko sa inyo. So we believe sabi ni Winston John Casio, tagapagsalita ng PAOK, na ang beneficial owner po ng company si Mayor Goo mismo. You see? Baofu Land Development, that she was not only connected. Ayan para makita po ninyo kung gaano kalaki ng investment nila. Ganyan siya kayaman. Ang daming buildings po, mga kababayan. At konektado pa ito doon sa Pogo Hub sa Pampanga, kung saan, mga kababayan, na-discover yung document na may pirma ni Harry Roque. Dahil sa Pogo po, lumitaw si Pogi. Yung pinunduan, mga kababayan, ni Harry Roque sa pag-travel sa Europe, si Alberto Rodolfo de la Serna. Ito yung latest, mga kababayan. Sabi dyan, Roque and de la Serna supposedly traveled together internationally at least 8 times. Matindi po. IT po siya, hindi mang nurse. So walang kinalaman doon sa health problem. Pagiging diabetic at may spinal stenosis ni Harry Roque.
Alangan man na marunong yung IT mag-inject ng insulin. Hindi pa manan niya siguro Mr. Maravillas nag-insulin. Yung kailangan lang niya siguro niya pag sumakit yung kanyang spinal. Yun dito sa likod niya may nagmamassage man lang. O di ba? Ha? So sabi dyan, the reported travel records of former presidential spokesperson Harry Roque and his former executive assistant A.R. de la Serna suggests they traveled together internationally at least 8 times in recent years. The journey included trips to Hong Kong in November 2019, New York in September 2021. Matindi po, in another international trip on October 2021. In 2023, they visited China in April, Japan twice in September, Singapore in September, and Abu Dhabi in October. Galing po ni Harry Roque. Attorney Rostom. Attorney Herminio Roque Alberto Rodolfo de la Serna, yung kasama. Dikit na natin ang todo sa kanyang pangalan. So ang pangalan niya, para nang yung pangalan ni Dr. Rosy Rizal, napakahaba. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, nasama si Rostom? Na mali lang ako. Rocky po. Hindi Attorney Rostom. Attorney Roque. Meron niya, Mr. Maravillas, mas bagay yata yung Rostom. So yan po, mga kababayan, dahil sa Pogo na nalantad si Pogi. So napakalaki yung Pogo Hub, mga kababayan, sa Porac, Pampanga. Konektado doon sa Bamban, mga kababayan. Madaling sabi, iisang grupo po. Kita ninyo? At dapat na malaman natin po, maintindihan natin mabuti na ang Pogo po ay naging laganap, lumago ng todo sa panahon po ni Maudigs. Baofu, but with the actual operation of the Pogo itself, even after divesting. Dagdag ng PAOK, konektado rin si Go sa illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Kita ninyo? Porac, Pampanga, kung saan nakita yung documents na may pirma po ni Harry Roque. Lucky South 99. Ang Bamban at saka Porac, ang lagi namin sinasabi, sila po ay dalawang sanga ng iisang puno. That Mayor Aris is part of the same criminal organization. Ayan. Party po si Alice Go daw ng the same criminal organization. Yan po yung loob ng mga buildings, ng mga villas sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Matindi po, mga kababayan. Sindikato ng mga kriminal. Operated both Bamban and Porac. Sabi pa ng PAOK, may sapat silang ebidensya para patunayan ang paratang sa alkalde. Kaya po, grabe magdepensa ni Attorney Harry Roque dito kay Alice Goo. So talagang kaduda-duda. Tapos biglang na-discover, mga kababayan, yung documents. Bukod sa human trafficking, sasampahan din ng PAOK ng iba pang kasong kriminal at administratibo si Mayor Alice Go at iba pang may-ari ng Baofu. Posible ring maharap sa kaso ang ilan pang opisyal ng Bamban Tarlac. Pakiusap naman ni Go sa ahensya, sana'y maging patas at mabusisi ang kanilang investigasyon. So, yun po ang pakiusap daw. Dapat fair lang. Siyempre naman po. Kaya nga po hindi ka pa suspindido hanggang ngayon. Sa mga abogado ni Go, Huwag naman yung harassment yung ipapile. Walang harassment po. File tayo, dapat may matibay na. Lahat ganyan ang mga depensa ninyo. Parang yung doon sa sa Davao, laging harassment. Yung pagsiserve po ng warrant of arrest kay Pacquiao, pari-parehas po ang linya ng ng mga depensa nila.
Giit ng abogado ni Go, binitiwan na ng alkalde. Yan po, pakita ko sa inyo. Yan yung sa Bamban Tarlac. Matindi po, napakalaki. Nagpipiesta po yung mga masasamang loob dito. Ang interes nito sa Baofu. Pinalaki ng previous administration. Hindi siya maaring habulin dahil dito. Ano ngayon ang kasalanan niya kung may umupa na dito sa kanyang mga building? Assuming, hindi ko naman alam, wala naman tayo lahat doon, na mayroong illegal na gumagawa doon. Ano kinalaman ng lessor doon? Ngayong Martes, nagsumite ng liham ang mga abogado ni Go sa Malacanang para kay Executive Secretary Lucas Bersamin upang sagutin ang mga anilay walang basihang paratang laban sa kanya. Pinabulaanan ng alkalde na sangkot siya sa kidnapping, illegal detention o human trafficking. Wala umano siyang pinirmahang dokumento na magdadawit sa kanya sa mga krimeng ito. Of course, laging ganun po ang sasabihin ng isang suspected criminal. So let the court decide sa kanya pong sa kanyang mga kasong kakaharapin, if guilty or not guilty. Tama ba? So tama, isampa na po ang kaso. Huwag na nating patagalin kasi matindi na yung mga ginagawa sa atin ng mga Chinese dito po. Mga pang-abuso. So balikan po natin yung issue sa West Philippine Sea, sa Ayungin. Yung latest aggression na ginawa sa atin ng China. Ito po yung report, mga kababayan ng Palawan News. Mga armas na inagaw ng Chinese forces mula sa Filipino troops sa Ayungin hindi na daw po nabawi. So inakyat nila yung ating Philippine vessel para daw makapigilan ito na makarating sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong linggo, June 17. Nagre-resupply mission sila doon, mga kababayan. Ibig sabihin, lalo naging agresibo na po. May injury po, serious injury. Natanggalan daw ng hindalaki yung isang Navy sailor natin. Ang araw na ito kung kailan sa kauna-unahang pagkakataon ay sumampa ang mga foreign soldiers sa sasakyang pandagat ng Pilipinas sa teritoryo nito sa WPS ay ang pinakamalalang nangyari sa kasalukuyang panahon ayon sa mapagkakatiwalaan na source ng Palawan News. So ito yung tinitingnan ng ating mga authorities kung pwede na ba na invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Kasi umatake sila, binangga tayo, inakyat pa yung ating vessel, dinisarmahan pa at kinumpiska, mga kababayan, yung ating mga armas. So ito na yung pinakang malala. Hindi pa nagpapalabas ng posisyon yung ating Malacanang, yung ating Pangulo. At yung sabi lang po ni Gibo Teodoro, Defense Secretary, ang utos niya sa Armed Forces is to resist China's dangerous, reckless behavior dito sa West Philippine Sea. Yan po. Mga armas na inagaw ng Chinese forces mula sa Filipino troops sa Ayungin, hindi na nabawi. Yung mga baril na nakuha ng Chinese, hindi na nabawi. Andun sa mga Chinese ang mga armas. Nakaalis ang mga sundalo natin sa Ayungin pero hindi na nila nabawi ang mga baril. Hawak pa rin ng Chinese. Tapos, papalabasin nila na nabawi. Hindi yon ang totoong nangyari ayon sa source. Matindi umano ang naging pagtitimpi ng tropa ng Philippine Navy ng araw na yon o para hindi na lumala ang komprontasyon. So hanggang saan tayo magtitimpi, mga kababayan? Kaya pa nating magtimpi. So titingnan natin ang magiging mga aksyon ng ating pamahalaan, mga kababayan. Kasi sa tingin ko talaga pong sinusukat nila yung ating resolve. Hanggang kailan tayo magpapasensya po. So dito naman po sa report ng Manila Standard, sabi, kinonfirm ng ating military, the incident hours after the media broke the story. It was unclear, however, whether the incident was the same one which wherein the Chinese rammed as resupply boat headed for BRP Sierra Madre. Yan po yung balita. Gun seized, rubber boats punctured. Chinese Maritime Forces injured 8 Philippine Navy soldiers, 1 seriously, and seized their guns in a violent encounter in the water surrounding Ayungin Shoal. Philippine Navy personnel sustained severe injury after the Chinese Coast Guard
intentional high-speed ramming during the rotation and resupply mission to BRP Sierra Madre noong June 17, it said in a statement. It also said that the injured Navy personnel has been safely evacuated naman po and received prompt medical treatment. Pero hindi na po sila nagbigay pa ng iba pang further details about the encounter. The first time that Philippine soldiers were involved in the clash with Chinese forces surrounding the contested shoal. Yung Chinese Coast Guard spokesperson, si Ganyo, defended the actions of the Coast Guard, stating that they were simply enforcing regulations under the law. These actions involve issuing warnings, boarding and inspecting Philippine vessels and forcefully evicting them. Legal daw yun sa kanila, sabi po ni Gan. Ang tawag nila reasonable, lawful, professional, and standardized. We once again sternly warn the Philippine side, any form of infringement or provocation is futile, anya. Ibig sabihin, desidido sila, mga kababayan. So, kailangan po, desidido din tayo to defend our sovereignty. Yun po yung utos ni, yung utos ni Gibo. So, sabi niya sa ating armed forces, resist China's dangerous, reckless behavior. Diyan po sa WPS. So, sabi pa niya, yung recent action ng China should prove to the international community that they are the true obstacles to peace and stability in the South China Sea. We will exert our utmost in order to fulfill our sworn mandate to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights, sabi po ni Defense Secretary Gibo. Ngayon, sabi naman po ng international expert, maritime expert na si J. Batumbakal, the Philippines dahil dito sa aggressive behavior ng China, have the power to call on any nearby assets for assistance as part of the Mutual Defense Treaty between Manila and Washington. Kung ang ating Coast Guard and Navy in intervening are themselves subject to some kind of attack or aggressive behavior under the MDT, they can call any nearby US assets for assistance. Sabi po ni J. Batumbakal, Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Laws on the Seas. Sabi niya, under the MDT any use of a device that could harm or cause damages is considered an attack which would engage the Mutual Defense Treaty obligations. Kaya po sabi dito sa Asia Times, we are moving closer to conflict, armed conflict. Ayan po, China-Philippines, one step closer to armed conflict, sabi po dito sa Asia Times. Kaya mag-ready po tayo kasi nananadya yung China. Pag hindi po tayo nag-push back, hindi natin ginawa yung tama, lalamunin po tayo ng buong-buo nila. Yan kung okay lang sa atin, nalamunin tayo ng buong-buo ng China. Kung gusto po ninyo. Kasi napakarami pong mga Filipino na nilason po ng trupa ni Mao Diggs, nanginginig na po sa takot kasi tinakot ng China. Pinaniwalaan nila yung propaganda ng China, kaya nanginginig sila sa takot. Isabi sa kanta po, ang takot ay nasa isip lamang. At sabi sa Bible po, fear not. Kasi po, ang pananakot po is the devil's tool. Ang diablo po, ini-exploit nila ang emotions natin. Yung takot, itinatanim niya ng diablo po, yan sa ating puso at isipan. Para hindi po tayo makapag-isip ng tama at makapag-react ng tama. Intimidation, the tool ng China, na ang simbolo ng China po, dragon. Ang dragon po, the symbol of the devil. Another call for the devil. You see, kaya po, ginagamit nila yung pananakot, fear-mongering. Ito yung pakinggan po ninyo. Sabi sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yan ang mga bersikulo, mga kababayan, na lagi pong minimemorize ng mga
Jewish soldiers. Nakita ninyo yung mga Hudyo na mga sundalo, hawak nila yung yung Old Testament Bible, yung Torah. Mga sundalo, laging nakalagay yun sa nakalagay sa kanilang bulsa. At before po sumusulong sa gera, itong mga Jewish soldiers po, mga Israelites, kaya napakatatapang nila, nananalangin muna, asking the guidance and courage, nabiglan sila ng tapang ng kanilang Diyos. The God of Israel is the true God. Dapat ganun din po tayo, mga kababayan. Huwag ninyong katakutan yung mga Chinese. Ito, i-share ko po sa inyo. Ito yung ginagawa sa atin ang China. Intimidation. Sabi dyan, intimidation, the devil's tool. Yung pananakot po, intimidation is one of Satan's go-to weapons because it either paralyzes you or causes you to retreat. Kaya tingnan ninyo mga DDS, paralyzed na yung kanilang utak. Si Mao Diggs, paralyzed ang kanyang utak, hindi makapagdesisyon ng tama kasi tinakot ni Xi Jinping. Kita ninyo? Tingnan ninyo, mag-isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nagpapasindak sa China, mga kababayan. Kaya yung China ngayon, nagngingit-ngit sila. Magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mahinahon siya sa mga pagdidesisyon. Ini-engage niya yung ating mga allied forces para mayroon tayo po na superior force na susupla po sa China. Kasi nga po, malakas ang China. Hindi tayo gagalaw na tayo lang. Ito ngayon ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magtiwala tayo sa wisdom ng ating Pangulo. Huwag kayo padadala sa pananakot nitong mga minions ng China dito sa ating bansa. Sinisindak po tayo. At itong intensified escalatory actions, behavior na kanilang ginagawa dito sa Ayungin, parte ito sa ginagawa nilang paninindak sa atin. Never po magpadala. That's the devil's tool, mga kababayan. Sabi nga po, hence making you ineffective for God's purpose in your life. Refuse to yield to this falsehood because God has not given you a spirit of fear but of power, of love, and of sound mind. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Kaya po ang turo ng Bible, fear not, huwag matakot. Ito dapat yung tinatanim natin sa ating isipan, mga mamamayang Filipino na may pagmamahal sa ating bansa. Sabi sa Joel chapter 3 verse 9 to 10, many times nirecite na natin ito, ulitin natin uli. Proclaim this among the nations, prepare for war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. If God is with us, who can be against us, mga kababayan? Yung China, yung Israel nga po, napakaliit na bansa. Ilan lang sila? 11 million. Ang kalaban nila po, billions ang enemies nila. Ilan yung mga Arabs and Muslims all throughout the world? Plus China and Russia. Yung China nga, 1.3 billion na po. Nagpasindak ba, mga kababayan, ang Israel? 11 million sila. Tayo pa, mga kababayan, 110 million tayo po. Plus the Allied Forces na may nuclear weapons. Ang Amerika, 5,000, America alone, 5,500. Yung China po, 450 plus lang po. Close to 500 nuclear warheads. Tapos, nagpapasinda kayo sa China. Ano kayo? Intimidation man lang po ang ginagawa sa atin. Hindi nila nanaisin na maubos sila, the 1.3 billion Chinese. Nakita ninyo yung ginawa ng Amerika sa Japan noong World War II. Nangulugan po 2 bomba atomika. Surrender po yung emperador ng Japan. And that ended World War III. Naintindihan nila ninyo? So, pinaintindi ng Amerika na gusto ninyo magubusan tayo. O ito ang sample. 2 bomba atomika muna. Napag-isip po ni Emperor Hirohito, walaan niya. Ubos tayo nito.
Yun dapat ang maintindihan ng China, ipaintindi natin sa kanila. Live and let live dapat. Pag hindi, ito na po ang tribulation. Anyway po, sabi ko sa inyo po, ang tribulation, hindi ba natin po mapipigil? Straight ahead tribulation. And the battle of Armageddon as prophesied in the Word of God will come kahit kontrahin natin. Ayaw natin ng gera, magkakagira po. Kasi sabi sa Bible, there will be wars and rumors of wars. Naintindihan na ninyo, mga kobarde, mga talawan. Huwag kayong nagpapasindak dito sa mga Chinese. Mas marami sila, mas mabuti. Bakit po? Hindi man po yan nadadala sa rami. And in fact po, sa prophecy, ang China po will be defeated in the Battle of Armageddon. Yan ang direction po ng China. That is the last conflict that the unsaved people in this world will be witnessed. Kayo mga unbelievers, kayo yung makaka-witness noon at papasok doon. Pero kaming mga believers po, kaya hindi kami natatakot kasi naniniwala kami sa sinasabi ng Bible. Sabi ng ating Panginoon, huwag matakot. God is in control, mga kababayan. Sabi po sa Proverbs, sabi ni King Solomon, mag-readyan niya kayo ng mga kabayo ninyo para sa gira. Pero ang victory, rest in the Lord. Yan po ang totoo niya. Yan Proverbs 21 verse 31, the horse is made ready for the day of the battle, but victory rests with the Lord. Mag-ready tayo, pero sabi ko sa inyo, just like the Jewish soldiers, lagi nilang hawak yung kanilang Torah. Kasi umaasa sila mga kababayan sa protection galing sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit, from the God of Israel, the true God. May mga Chinese po, wala mang kinikilalang Diyos. Mga atheist ba yan? Communist, atheist. Ba tayo po na may Diyos na totoo, natatakot tayo sa kanila? Ano kayo? Kaya itong balitang ito mga kababayan, sinishare ko sa inyo para aware lang po kayo. Hindi nangahulugan, matakot kayo. Eh sabi dito sa balita Asia Times, one step closer tayo sa armed conflict. So i-play ko po sa inyo itong statement ng US State Department spokesperson in relation dito sa latest na aggression ng China sa West Philippine Sea. See vessels' dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endanger the lives of Philippine service members. It's reckless, and it threatens regional peace and stability. And finally, this escalatory incident is the latest in a series of provocations by the PRC to impede critically needed supplies from reaching service members stationed at the Sierra Madre, and those actions reflect consistent disregard for the safety of Filipino lives and for international law in the South China Sea. So yan po yung statement as published by Associated Press or AP, at saka dito sa atin naman kinuha din ng Manila Bulletin. Ngayon, yung ating mga senador po, nagsalita na rin. Sabi po ni Jingo Estrada, ito ang ginawa ng China sa atin is I was deeply outraged and extremely troubled. This is an unacceptable act of aggression, a direct affront to our sovereignty and a blatant violation of our rights under the international law, lalo na po itong UNCLOS. Sabi niya na yung ating bansa has consistently sought peaceful and diplomatic means to resolve maritime disputes, adhering to mutual respect and cooperation principles. Yet, the Chinese Coast Guard demonstrated a complete disregard to these principles and has engaged in provocative actions to escalate tensions in our territorial waters further. So I strongly demand that China cease these provocative actions immediately and respect our sovereign rights. Our government will take all necessary measures to protect our people and uphold our national interest. I urge the international community to come together in denouncing the imprudent behavior and to lend their support to our plea for justice and accountability. Ganon din yung sabi, mga kababayan ni Senator J.B. Ejercito.
Sabi naman po ni Senator Grace Poe that China's aggression in the Philippine Seas have reached a reprehensible new high, damaging boats and inflicting harm on its people. Ito anyang bullying and dangerous acts ng China must stop. So, hintayin natin mga kababayan din yung official statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, yung kanyang mga security officials, kakausapin na muna niya, i-convene niya yung kanyang the security cluster ng ating bansa para pag-aralang mabuti kung ano yung mga actions na dapat nating gawin mga kababayan sa paglala ng mga ginagawa sa atin ng China. Ngayon, yung Pentagon po nag-warning na yung China's behavior ngayon sa West Philippine Sea could lead to something more violent. Ngayon, yung ating mga kakamping bansa, Japan, US, Canada, navies, nagsagawa sila ng joint sail dito po sa South China Sea on Sunday in reaffirmation of their commitment to strengthen regional and international cooperation for a free and open Indo-Pacific. Meanwhile, the Philippine Army Chief has called on officers and personnel of the Armored Division to continue to be relevant in maintaining all defense assets, saying it is crucial in the Army shift to territorial defense operations. So, nagre-read po tayo kasi palala ng palala ang mga actions po na ginagawa ng China. Ano sabi po sa Bible? Prepare for war. Let the weak say, I am strong. Tama ba? Huwag pasisindak, fear not. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.